Magandang hapon po. Bagong balita mga kapuso, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Wala pa yang 24 oras mula nang buksan nilang naturang strait o kipot para sa mga commercial vessel. Idinihila ng Iranian authorities ang patuloy anilang blockade o pagharang ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Tinawag ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang pagharang ng Amerika na acts of piracy at maritime theft. Dahil daw rito, kaya ilalagay na nila sa strict engagement at control ng militar ang Strait of Hormuz hanggat hindi itigil ng Amerika ang pagharang sa mga barko ng Iran. Bago po ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz, naging positibo ang pansamantalang pagbubukas nito sa presyo ng crudo sa world market. Sa Martes, malaki na naman ang ibababa ng presyo ng diesel na posibleng umabot ng 26 pesos kada litro. Nakatutok si Darlene Kai. Kung masusunod ang tansya ng sources sa oil industry, asahan sa susunod na linggo ang bawas presyong 24 to 26 pesos sa kada litro ng diesel at 2 pesos at 50 centavos hanggang 3 pesos at 50 centavos sa gasolina. Batayan sa average ng one-week trading sa Mean of Platts Singapore o MOPS at foreign exchange prices. Ano kaya ang masasabi ng mga tsuper? Maganda po para kahit papaano may mauwi sa pamilya. Hindi pa kami masaya doon, ma'am. Ang gusto namin maibalik niya sa 57. Yun talagang pinaka-the best. Operator ka, mabait ako po. Yun, minsan kinukulangan namin ng boundary, 200. Kasi kahit hindi naman sa'yo, wala magastos sa bahay. Iniintay pa ang opisyal na anunsyo ng Energy Department sa oil price rollback. Gayunman, ilang ulit nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na malabo nang bumalik sa pre-war price na hanggang 60 pesos ang kada litro ng diesel sa dami ng nasirang oil facility sa gitnang silangan dahil sa gera. Sa ngayon, kung kasamang ipinatupad na rollback noong Martes, naglalaro sa 97 hanggang 139 pesos ang litro ng regular diesel at 79 hanggang 103 pesos naman sa regular gasoline sa Metro Manila. Ayon sa DOE, ang inaasahang bagong round ng rollback ay epekto ng ceasefire at bahagyang pagkalma ng sitwasyon sa Middle East. Kahapon, inanunsyo ng Iran na bukas na sa commercial shipping ang Strait of Hormuz bilang umiiral ang 10-day ceasefire agreement ng Israel at Lebanon. Paunti-unti ngayon ang galaw ng mga barko sa Strait of Hormuz. Pero ayon sa Iran, dapat munang makipag-ugnayan ng mga barko sa kanilang militar bago makadaan at hindi pa rin daw pwedeng dumaan sa Strait of Hormuz ang military vessels at mga barko na may kaugnayan sa anilay hostile forces. Dahil sa anunsyo ng Iran, bumaba ang presyo ng crudo sa world market, gaya ng Brent crude oil na nagmura sa $88.76 per barrel para sa kanilang June delivery. Si US President Donald Trump naman, bagamat nagpapasalamat sa anunsyo ng Iran, sinabing may blockade pa rin sa ilang Iranian ports hanggang sa matapos ang negosasyon ng Iran at Amerika. Sumagot naman ng Iran, hindi mananatiling bukas ang Strait of Hormuz kung magpapatuloy ang pagharang ng Amerika. Pinabulaanan din ng Iran ang ilang pahayag ni Trump ukol sa peace talks noong Biyernes. Hanggat wala pang katiyakan ng kapayapaan sa Middle East at panatag na supply ng langis, nagbawas muna ng hanggang kalahati na alokasyon sa gasolina ng mga police mobile ang ilang local government unit sa Pangasinan. Ang Mangaldan Police, tiniyak na tanging sa kanilang mga operasyon lang gagamitin ang mga sasakyan. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Hulikam sa Quezon City ang tangkang pagnanakaw ng isang binatilyo sa nakaparadang sasakyan. Mahuli ang menor de edad na lalaki na napagalamang dati na ring may record ng pagnanakaw. Nakatutok si Bea Pinlac. Sandaling nagmanman ang 17 anyos na lalaking yan. Bago niya lapitan ang nakaparadang van sa barangay Greater Fairview, Quezon City kahapon. Binuksan niya ang bintana at doon siniksik ang sarili para makapasok. Nasira pa ang lock ng bintana. Hindi na nakita sa CCTV, pero ayon sa pulisya, nag-alarm ang sasakyan kaya agad lumabas ang may-ari at hinabol ang binatilyo. Tumulong na rin sa paghabol ang 2 tricycle driver at 2 bagong graduate ng PNPA. Nung naabutan namin siya, balak niya pa sanang tumakbo, hinablot namin, hinawakan kaagad, dinestray namin yung person, ma'am. Yun na, ma'am, hindi na siya lumaban. Dumating kalaunan ng pulisya para hulihin ang binatilyo na aminado sa krimen. Nung tinanong namin siya, wala siyang planong kunin yung sasakyan. Plano lang niya is kumuha ng mga gamit dun sa loob ng sasakyan. Kaso, 55 pesos lang ang nakuha niya. Ayon sa pulisya,
Dati na itong nahuli dahil din sa pagnanakaw. May kapatid siya na 2 at pambaon din niya sa school. At isa pa, mayroon siyang bisyo na pagsusugal. Doon siya na udyok para gawin ang ginawa niya. Ito-turn over ang binatilyo sa Social Services Development Department ng Quezon City. Kung talagang itong CICL natin ay may discernment, sila makaka-assess nun. Mahaharap pa rin siya sa reklamong theft at malicious mischief. Bea Penlac, Nakatutok, 24 Oras. Marumi na naman ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Epekto pa rin po yan ng usok mula sa nasusunog pa rin Navotas landfill. Nagkakasakit na ang ilang taga-Ubando sa Bulacan. Ang ilan sa kanila, nagsabing may nalalasahan na umanong parang tingga. Nakatutok si Von Aquino. Meron ng ubo, sipon at lagnat ang ilang lumikas mula Ubando, Bulacan dahil sa mahigit 1 linggo ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Napakabigat, mabigat. Kaya sana naman, yung nangangasiwa ng dam site, matugunan agad yung na yun para makauwi na kami. Matagal na hindi ako hinihika kasi dahil sa usok, nag-trigger po yung aking hika. Chineck up ng healthcare workers ang mga may ubo, sipon, sakit ng ulo at hirap sa paghinga. Kinuna ng blood sample ang mga nagsabing may nalalasahan umano silang parang tingga. Tinuturing na high risk ang may ganitong sintomas. Usok ito ng basura. At ito meron mga toxic na gases. Methane, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide. Lahat po yan masama sa kalusugan. Ika-8 araw na ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Pahirapan pa rin ang pag-apula rito. Palipat-lipat yung hangin. So kung saan umihip yung hangin, doon lumalakas yung apoy po. So yun, kaya ang ginawa nga natin, iba-ibang sektor para hindi na sila palipat-lipat. Merong nandun sa sektor na yun at doon sila nag-focus. Mula rito sa Mega Dike Dampalit, Malabon ay tanaw yung makapal na usok doon sa nasusunog na landfill. Doon naman ay makikita yung mga truck na nagtatambak ng lupa para makagawa ng daan at maidugtong na yung landfill doon sa mainland Navotas. Ito kasi ay gagamitin para maipasok na doon sa landfill yung mga gamit at panambak na lupa para tuluyan ng maapula ang sunog. Kita sa time-lapse map na inilabas ng Philippine Space Agency na noong umaga ng April 11, naobserbahan ang mataas na nitrogen dioxide na may elevated levels na umaabot hanggang Bataan. Pagsapit ng hapon, bumaba ang konsentrasyon ng nitrogen dioxide pero mataas pa rin sa Metro Manila. Kumalat po pakanluran yung usok mula sa Navotas dahil doon din po yung direction ng hangin nung panahon po na yon. So, medyo bumaba naman siya nung hapon ng April 11, pero relatively high pa rin po kumpara sa normal na situation. Unhealthy to very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lungsod sa Metro Manila, partikular sa Navotas, Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon at Maynila. Kaya pinagsusuot pa rin ang mga residente ng face mask. So doon sa mga may sakit, mga senior citizen, kung hindi naman kailangan lumabas, doon na lang po tayo sa indoors po, sa loob ng bahay. At kung kailangan naman lumabas, syempre, mas safe po tayo kung naka-mask po tayo para lang sigurado. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Pagpapaunlad ng negosyo in this economy, yan po isa sa mga layo na idinaraos na Philippine Food Expo sa Pasay City. Bukod po sa pagpapakilala ng mga lokal na produkto, may alok ding mga kaalaman at kasanayan para sa mga negosyante sa food industry. Nakatutok si Darlene Tai. Ang umiiral ngayong krisis, malaking hamon sa kabuhayan ng mga gaya ni Leslie na gumagawa at nagbebenta ng mga kakanin sa Calamba, Laguna. Kaya raw sumali siya sa Philippine Food Expo para maipakilala ang kanyang mga produkto sa mas maraming tao. Ang gusto po talaga namin dito is makakuha kami ng mga, especially yung mga talagang tatangkilik ng product namin, ma'am. Yung magugustuhan po yung product namin kung ano po yung aming sinesell. Nagbukas kahapon sa World Trade Center sa Pasay ang 18th Philippine Food Expo. Nasa 300 exhibitors ang kalahok. Pupunta dito si Angela at Joanna na magkaibigang may negosyong baked goods.
Definitely it's a big thing kasi you get connections and you get to have a feel of what's out there. Tampok din ng mga supplier ng mga produkto at teknolohiya sa food industry, tulad ni Jan na nagbebenta ng packaging materials. We're hoping for more clients pa po na ma-achieve natin and support local. Lalo ngayon sa crisis natin, so we do have a option po para makakuha po sila ng best costing. Ditong araw nakahanap si Angela ng supplier ng frozen calamansi juice para sa kanyang bake shop. You're forming a network of suppliers, business people like me, and I guess if you support them, parang iikot lang yung energies. May exhibitors din mula abroad gaya ng Malaysia, India, Vietnam, South Korea, Brazil, Japan at China. Sakto raw sa tema ng Food Expo 2026 na Feast of Philippine Flavors to the World. Maraming mga produkto na yun na bago na promote natin. At the same time, yung mga dati namang mga produkto na kilala na na-export na natin, kailangan talagang tuloy-tuloy ang natin, ang suporta. Hindi lang para sa pagpapakilala ng produkto ang Philippine Food Expo dahil layon din itong bigyan ng espasyo yung mga nasa food industry para magkaroon ng mga karagdagang kaalaman at kasanayan na magagamit nila sa kanilang mga negosyo at propesyon. Narito ang Industrial Technology Development Institute ng Department of Science and Technology para magturo ng iba't ibang teknolohiya sa food business. Kunyari meron po silang mga pangangailangan na related sa mga food testing, maaari pong matulungan ng aming institute ang kanilang business para din sa mga testing na kinakailangan nila. For example, pag kailangan po nila mag-apply for mga FDA certifications. Mahalaga raw ang dagdag kaalaman mula sa mga eksperto lalo sa gitna ng krisis. Meron din tayo mga technological breakthroughs that we will be handled by the Department of Science and Technology. Ang Department of Agriculture ay meron ding tinatawag na investment forum. We really hope that we can ignite and fuel the economy, especially at this time. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.